According to Revelation 8:4 and Psalms chapter 141 verse 2, the smoke from the incense, according to the book of Revelation nga po and Psalms, pertains to our prayers that goes to the throne of our God. Ang ibig po sabihin nito, ito daw pong pagsisindi ng mga insenso, ang mga usok na ito ay tumutukoy po sa ating mga panalangin. Sino po mga nagpe-pray? At ang mga dasal at panalangin na yan ay nakakaabot po sa trono po ng ating Panginoon. Malaki po ang pagkakaiba ng, pakisabi po, Word of God, World. Pag sinabing world, sanlibutan, yung sinasabi ng sanlibutan, at iba rin po yung sinasabi ng word, ng salita po ng Diyos. Ang sabi po sa sanlibutan, para sa mga MU. Ano ibig sabihin ng MU? May unawaan. No po? Para sa mga magka-MU, magsindi ng puting kandila para mag-level up ang inyong relasyon. At para naman doon sa mga magkasintahan, meron ho bang magkasintahan dyan? Magsindi ng pink na kandila para tumibay ang relasyon. At para naman po sa mga mag-asawa, taas po ang kamay ng mga mag-asawa, sabi po ng sanlibutan to magsindi ng pulang kandila para manatiling masigla ang pagsasama. At para naman daw po sa mga single na wala na po sa kalendaryo, magsindi ng katol para hindi lamukin sa pag-iintay. Sanlibutan po yan. Pero tayo po ay naniniwala, ang pinakamagandang sindihan po natin, yung ating panalangin na nakakaabot po sa trono, biyaya ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon kasi po naniniwala tayo lahat ng ating panalangin. Ikaw man ay single, ikaw man ay double, ano man ang kalagayan mo sa buhay, pakitapik yung katabi mo, the Lord will answer your prayers. The Lord will pay attention to your prayers because He cares for you. He loves you. Can we say amen? Ang tanong po sa hapong ito, what is your favorite fruit? Sino po mahilig sa prutas? Sino po mahilig sa prutas? Taas ang kamay. Alam nyo, masustansya ang prutas, mga kapatid. Magkain-kain po kayo ng prutas. Napakabuti niyan sa katawan ng tao. Eating fruits is like giving your body a high five. Paki-high five nga yung katabi mo. They're packed with vitamins, minerals, and antioxidants that help boost your immune system, support healthy digestion, and even lower the risk of chronic disease and some cancers. Napakabuti niyan sa katawan po ng tao. Ilalayo ka niyan sa sakit, palalakasin ang iyong immune system, papahabain ang buhay mo. Kaya naman, ang Diyos din po, binibigyan niya tayo ng fruit of the Spirit. Yan po ang ating tatalakay ngayon, the fruit of the Spirit, na kapag meron ka nito, hindi ka rin magkakasakit spiritually. Hindi ka magbabackslide, hindi ka magiging stagnant, hindi ka malalayo sa Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, ingatan mo ang fruit of the Spirit. Ano nga ba ang fruit of the Spirit? Tayo pong lahat ay tumayo. Shall we stand up as we give high respect to the reading of God's Word? Basahin po natin ng malakas, Galatians 5:22 to 23. The fruit of the Spirit is love,
joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. You may now settle down in the presence of the Lord. Tayo po ngayon ay makakaupo na po sa presensya ng ating Diyos. May nabasa po ako yung pagkakaroon po ng pera. Maganda po yan. Pagpapala po yan. Amen. Having money in your pocket is nice. But having Christ in your heart is 1,000,000 times better. Sino pong masaya na sa puso mo, nasa iyo ang Panginoon? Paano ba nagsimula yung fruit of the Spirit? Paano ba nagkaroon tayo ng bunga ng Espiritu? Lahat po, dito po nagsimula. Ang Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Minsan sa buhay natin, naranasan natin yung Revelation 3:20, na ang sabi doon, ang Panginoon ay kumakatok sa puso mo at sa puso ko. At siguro nung time na yon na kumakatok ang Panginoon, yun yung time naman na parang hirap na hirap tayo. Yun yung time na parang ang bigat-bigat ng ating pinagdadaanan. Kasi kung minsan, mga kapatid, pag ang isang tao walang problema, parang hindi niya pinapansin si Lord. Pero kapag tayo ay may mabigat na sitwasyon na pinagdadaanan at narinig natin yung katok ng Panginoon, yung katok ng kanyang pagmamahal, yung kanyang mga salita, Revelation 3:20, pinugbuksan po natin si Kristo sa ating mga puso. Taas po ang kamay na tinanggap niya sa puso ang Panginoon niya. Ang Panginoon po natin bilang Panginoon at tagapagligtas. We accepted Christ as our Lord and personal Savior. Pumasok po siya sa ating mga puso. Amen. At nung pumasok si Kristo sa ating mga puso, naghari siya sa ating mga buhay. Pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo ng kanyang banal na dugo. At ang kagandahan po dito, ang sabi ng Biblia, nung pumasok ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ginawa niyang temple, tahanan, ginawa niyang sisidlan ang ating mga buhay. Sinabi ng Biblia that our body is the temple of the Holy Spirit. Pakihawakan ngayong katabi mo, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Nananahan, tumitira. Kaya napansin niyo po, mula nung nanahan sa atin yung banal na Espiritu, nagkaroon to ng bunga. Nagkaroon ito ng effect. Pakisabi po, impact. Nagkaroon ito ng result. Dahil ang Panginoon ang pumasok sa atin, yung Espiritu ng Diyos ang pumasok sa atin, lumabas po yung bunga ng Espiritu. Amen. Bigay po ng Panginoon yan, biyaya ng Diyos yan, para magpatotoo, mag-glorify natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nagbubunga, hitik na hitik sa bunga, o baka nalaglagan ng bunga kanina. Purihin ang Diyos. By the way po, sa New Testament Bible, pag pinag-uusapan yung, pakisabi po, love. Pag-ibig. Maraming klaseng pag-ibig sa Bible. Tingnan nga muna natin saglit. Ano daw po, Kuya Andre, yung iba't ibang klaseng description ng pag-ibig sa Biblia? Ano po yung una po? Storge. Ano po ibig sabihin nito? Ito yung pagmamahal sa pamilya. Sino po dito mahal niya ang kanyang pamilya?
galing yan sa Diyos. Yung nararamdaman mong pagmamahal sa pamilya, storge. Ano pa po ang ibig sabihin ng pag-ibig in Greek word? Pakisabi po, philia. Ito po yung nararamdaman po nating pagmamahal, malasakit sa ating mga kaibigan. Kung kasama mo kapatiran, pakihawakan siya sa balikat. Mahal kita bilang kapatid sa Panginoon. Yan, philia yan. Next po ay eros. This is another Greek word for love. Ito ay nararamdaman ng mga mag-asawa, magkasintahan. Kung kasama mo ang iyong asawa o kasintahan, pakisabi, I love you. Eros yan, yung nararamdaman mo. Yan ay galing sa Diyos. Amen. Well, yung pang-apat na Greek word for love, pakisabi po, agape. Ano po ibig sabihin ng agape? Agape means the unconditional love of God for us. Now, dito po sa Galatians chapter 5, binanggit po yung the fruit of the Spirit is love. Ano kaya ang Greek word ang ginamit dito ni Apostol Pablo? Eros po ba? Philia po ba? Storge po ba? Ang ginamit po na Greek word ni Pablo po dito ay pakisabi po, agape. The unconditional love of God. Yun ho pala. Siyempre po, no, kung kahit di nga natin gamitin yung Biblia para bang logic lang ang paggaganahin natin, siyempre po, kung ang itinanim mo, santol, ano ang bunga niyan? Mangga? Santol. Kung ang itinanim mo ay mangga, mangga yan. Tama po? Well, ang itinanim natin ng Diyos, ang kanyang banal na spirito. Itinanim niya yan sa iyo at sa akin. Nananahan siya sa iyo. Amen. Kaya, mapapansin mo yung kalooban mo sa buhay mo, dumadalo yung pag-ibig po ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Paano nangyari yung pastor? Di po ba tinanggap mo ang Panginoon? Sinuko mo buhay mo kay Kristo. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung sinabi mo, Panginoon, I accept you right now as my Lord and personal Savior. Come into my life. I open to you my heart. Pumasok sa iyo si Kristo. Nanahan sa iyo ang presensya ng Diyos. Amen. At nung nananahan sa iyo yung presensya ng Diyos, napansin mo, hindi mo dati naiintindihan yung mga salita ng Diyos. Ngayon, nagre-rema sa iyo. Sino dito yung parang nararamdaman mo yan? Yung parang every time you study the Word, every time you meditate the Word of God, nagre-rema sa'yo. Yung hindi mo nakikita ngayon, nakikita mo. Purihin po ang Diyos kasi ngayon, dahil nasa atin yung presensya ng Panginoon, naiintindihan po natin yung bigat, yung lalim, yung tindi ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen. Sino po dito na-appreciate niya yung laki ng pagmamahal sa iyo ng Diyos? Na ang kanyang pagmamahal unconditional? Walang kondisyon? Minahal niya tayo kahit ang dami nating kulang-kulang tayo, ang dami nating pagkakasala, ang dami nating mga pinagagawa na nakakasakit sa Panginoon. Pero naintindihan natin sa salita ng Diyos na bagamat ang dami-dami nating pagkukulang sa Diyos, minahal niya tayo. Pinatawad niya tayo. At doon tayo tinamaan. Talagang naano tayo na, Lord, wow. Can we say, wow. Grabe pagmamahal mo, Lord. At yung puso mo ngayon, nag-uumapaw sa pagmamahal para sa Diyos. Amen. Pakihawakan nga yung katabi mo, nararamdaman ko yung pagmamahal sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos. The agape. The unconditional love of God. Amen.
Hindi po pwede yung tumanggap kay Kristo tapos namumuhay sa galit. Hindi pa pwede yun. Conflict yun kasi tinanggap mo, Holy Spirit, tinanggap mo pag-ibig ng Diyos, hindi pa pwedeng magrarant ka sa social media. Ako po talaga sa totoo lang, sino po dito kapares dun sa akin yung hindi nagrarant sa social media? Yung hindi ka nagwawala, hindi ka nagagalit. Pare-parehas po tayo. Kasi nga po, may Holy Spirit po tayo. Magko-conflict po ito. Kahit sabihin natin sa pulpit na, I have the love of God, I have the fruit of the Spirit, pagkatapos magrarant ka sa social media, magagalit ka sa nanay mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa mga may utang sa'yo, pakisabi sa katabi mo, hindi pwede yan. Conflict yan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo saglit. Ang tanong po sa hapong ito, paano natin malalaman na ang isang tao, siya ay para sa Diyos, siya ay para sa Panginoon, siya ay totoong lingkod ng Diyos, totoong mananampalataya. Pakitanong ngayon katabi mo, totoo ka ba? Baka mamaya dinadaya mo lang kami. Baka mamaya fake ka. So, how to know that this person is really a servant of God? That this person is really a prophet from God? Paano nga ba natin malalaman kung yung tao na ito ay talagang nagsasabi na siya ay lingkod ng Diyos? Pakisabi po ng malakas, Matthew 7, verse 16 to 17. Ang sabi ng Panginoon, pakiulit po, by their fruits, you shall know them. By their fruits, you shall know them. So doon pala natin makikita. Doon pala natin mararamdaman kung ang isang taong ito ay totoong lingkod ng Diyos, totoong mananampalataya sa fruits. Hindi po sa physical appearance, hindi po nyo pwedeng dayain ang mga tao sa physical appearance, sa position. Ako, mataas ang position ko, pastor ako. Hindi po doon. Hindi rin po yan sa accomplishment. Kami, mayaman kami, marami kami. Kami talaga'y totoo. Hindi po pala doon yun. Hindi rin po pala sa mga, pakisabi po, spiritual gifts. Di ba minsan sa mga spiritual gifts, diyan nagtatago ang mga false prophet. Sa mga spiritual gifts, diyan nagkukuble yung mga mapagpanggap na kapatid. Ano po ba yung mga spiritual gifts? Pakisabi po, sample po ito, pakisabi po, speaking in tongue. Hindi po nyo makikita ang totoong mananampalataya sa speaking in tongue. Kasi malilito ka. Pag napoposes yung tao, nagsasalita sa iba't ibang wika, nag-speaking in tongue. Yung mga nasa loob naman ng simbahan, nag-speaking in tongue. Pwedeng magkubli, pwedeng magtago. Ang sabi ng Panginoon, by their fruits, you shall know them. Amen? Kapag yung taong yan, may pag-ibig na dumadaloy sa kanya, mapagpatawad siya, mapagpasensya siya, mararamdaman mo yung pag-ibig ni Kristo. At kapag nararamdaman mo at nakikita mo sa kanya pag-ibig ng Diyos, yan po ay totoong mananampalataya. Paki-high five ngayon katabi mo kasi nakikita mo sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. The love of God, the fruit of the Spirit. Congrats! You have the fruit of the Spirit, the unfailing love of God, the unconditional love of God. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas. Yung pinakamalakas bilang pasasalamat po natin sa ating Diyos. Tayo pinakakupo po saglit sa presensya ng ating Panginoon. Well,
ang tanong po as we end, paano po ba may papakita yung fruit of the Spirit? Fruit po ito eh. Napakagandang illustration. Paano ito ma-share? Maganda kasi sa fruit yung medyo hinog. Hindi po hinog sa pilit. Anong lasa ng hinog sa pilit? Maasim, mapakla, hindi masarap. Ang gusto po natin yung fruit of the Spirit natin, talagang nakakalugod po sa Panginoon. Amen. So paano po ba ito may papakita? The fruit of the Spirit. Nasa pag-ibig po tayo, no? Pakisabi po, total obedience. Pakisabi po, not partial. Not conditional. Mapapakita mo yung pag-ibig dumadaloy sa iyo kapag nandun yung pagsunod mo sa Panginoon. Nasusundan po natin, kahit sumigaw yung tao na mahal niya ang Diyos, kahit umiyak siya ng mahal niya ang Diyos, kung hindi niya susundin ang Panginoon, ang kanyang mga salita, that's not true, that's fake. Hindi po tunay po yun. Tingnan niyo sabi ng ating Panginoon, John 14 verse 15, sabay-sabay po natin basahin ng malakas. If you love me, you will keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. You are going to obey my commandments. Iingatan mo ang aking mga salita. Susundin mo ang aking mga salita. Ang isang totoong nagmamahal sa Panginoon, kung ano sinasabi ng Panginoon dito, susundin niya. Taas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. Natutuwa po ako sa inyo, mahal niyo ang Panginoon. Mahal natin ang Panginoon. At kung mahal natin ang Panginoon, ano gagawin po natin dito? Anong gagawin po natin sa kanyang mga salita? Ipipilit ba natin yung gusto natin? Susundin natin ang kanyang mga salita. Amen. Pakisiko yung katabi mo. Sundin mo. Sundin mo kanyang mga salita. Paano pa po natin may papakita ang fruit of the Spirit sa ating Panginoon, sa ating mga kapatiran? Matthew 6:33 po yan, mga kapatid. May papakita natin. Make God your first priority. Put God your first priority. Kapag first priority mo si Lord, inuuna mo ang Panginoon, talagang mahal mo si Lord. Matthew 6:33, ano pong sabi diyan? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban, at ang lahat ay daragdag sa iyo. Ganun po may papakita ng isang tao na siya ay may fruit of the Spirit. Sinusunod niya ang Panginoon, inuuna niya ang Panginoon. Hindi na po pag-uusapan dito kung busy po ba tayo, dahil lahat tayo busy. We are all busy people here. Pero dahil first priority mo si Lord, may oras ka na ibinibigay talaga para sa Panginoon. Amen. Ganun lang po yun. Kasi minsan may mga tao nagsasabi na, pasensya na pastor, medyo busy kami ngayon. Next time na lang. Pag dating ng next time, wala pa rin. Pastor, pasensya na, medyo busy talaga eh. Next Sunday na lang. Pagdating ng Sunday, wala pa rin. Hindi mo priority si Lord. Hindi mo talaga priority ang gawain ng Panginoon. Kasi kung priority mo ang Panginoon, ang kanyang gawain, talagang may panahon ka. Sino po ang busy rito? Alam ko po, napaka-busy po ng bawat isa. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, first priority natin si Lord, nandito tayo sa kanyang presensya. Nagpapahinga, nagre-recharge, nag-aalay ng ating mga papuri at pagsamba sa kanyang kabutihan sa atin, sa kanyang katapatan sa atin.
Sige nga po, malakas nga ng palakpak para sa Panginoon. Yung may kasamang sigaw ng pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Sigawan mo ng pabor yung katabi mo para magising. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ng isa, aray, ang lakas, nagising ako. Hallelujah! Gigisingin namin ang pananampalataya mo dahil mahal namin kayo sa Panginoon. Amen! Sabi nga po nung nabasa ko, being absent in church service is not healthy. It is not healthy. Yung lagi kang absent, lagi kang wala sa gawain ng Panginoon. That's not healthy. That is not healthy, mga kapatid. Ang sabi po, it shows that God is not your first priority. Nagpapakita ito na hindi mo talaga priority ang Panginoon. Amen? Pero gusto ko pong dagdagan. Being absent in church service without valid reason is not healthy. It shows that God is not your first priority. Hallelujah. Pakisabi po, King David. Tingnan niyo po yung pagmamahal ni King David sa Panginoon. Meron talaga siyang fruit of the Spirit. Ilan sa inyo nakakilala kay King David? Si King David, mahal na mahal niya ang Panginoon. Kasi para din po siyang nanggaling sa wala. Ako po, kinoconsider ko po yung sarili ko na talagang parang batang kalye. Walang may pagmamalaki sa Panginoon. Parang si King David. But King David was blessed by God. The Lord has been good to him. Ang sabi po ng Biblia, may pagkataon kay David na hindi siya makatulog. Kahit kinakantahan na siya, hindi pa rin siya makatulog. Kahit inaaliw na siya, binibigyan na siya ng magandang tulugan, hindi pa rin siya makatulog. Alam mo kung bakit? Kasi naisip ni King David na ang ganda-ganda ng lagay ko, ang ganda-ganda ng tirahan ko, pinagpala ako ng Diyos. Pero yung gawain ng Diyos, that time sa panahon ni David, ginagawa lang sa tolda. Sabi niya, nakaka-konsensya naman kasi ako, pinagpala ako ng Diyos, ang ganda ng bahay ko. Pakisabi po, palace. Nakatira ako sa palasyo. Pakisabi po, tent. Samantalang si Lord na nagpala sa akin, nasa tent, nasa tolda. Sabi ni David, parang hindi tama. Parang wala sa ayos. Kasi ang Diyos ang naglagay sa akin sa magandang kalagayan na ito, samantalang yung kanyang gawain, parang wala sa ayos. Iba pala pag mahal mo ang Diyos, hindi ka makatulog. Nag-iisip ka ng paraan para mapaganda mo yung gawain ng Diyos. At ganito po yung nararanasan po natin. Amen. Sino po ang pwede magsabi na, the Lord has been good to you? Sino po pwede magsabi na, grabe ang bait ni Lord sa amin, ang buti ni Lord sa amin? Kaya dahil ang buti ng Panginoon, babawi kami sa iyo, Lord. Babawi kami sa iyo. Bilang pasasalamat namin sa iyo. Lahat ng pwede namin gawin sa gawain mo para mapaganda ito, gagawin namin ito dahil mahal namin kayo, Panginoon. At kapag lalo pa po natin ito ginagawa sa harapan ng Diyos, nagpapakita lang po ito na we have the fruit of the Spirit. The love of God. The agape, tumataloy sa atin. Amen. Amen. Yung bang, Panginoon, pagpalain mo ako patuloy upang sa ganon, ano man ang pwede kong gawin sa gawain mo. Bigyan mo ako ng lakas para makapaglinis pa ako. Kanina ang sisipag ng mga
naglilinis kanina. Bigyan mo ako ng patuloy na pagpapala para mapaayos ko pa po ang gawain mo, Lord. Alam niyo po, nalulugod po ang Diyos sa ating mga pag-aalaga, pag-aaruga sa gawain po ng Diyos. Yan po ay pagpapakita lang na mahal talaga natin si Lord. Mahal natin si Lord. Mahal natin ang kanyang gawain. At lahat na nagmamahal sa Panginoon, hindi po kalilimutan ng Lord yung ating paglilingkod. He will bless us. He is going to reward us. He is going to answer our prayers. Can we say, praise God? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. How do we show the fruit of the Spirit? The love of God in our lives? Hebrews 10:25. Ano po sabi ng Hebrews 10:25? Dahil dumadaloy sa atin yung pag-ibig ng Diyos, tayo'y dumadalo sa gawain. Ano man ang ating pinagdadaanan, at hindi lang po tayo dumadalo, ano pong sabi dyan? Nagpapalakasan po tayo. We edify one another, but let us encourage one another. Ang sabi doon, we encourage one another. At nabe-bless tayo sa isa't isa. Kasi every time tinatapik tayo, every time na inaakbayan tayo, every time na kinakamayan tayo ng kapatiran, nararamdaman natin yung kanilang pagmamahal. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa Panginoon as we end 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Basahin po natin ng malakas. If I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not have love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Sa Tagalog ko, ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Pero kung wala akong pag-ibig, pakisabi po, nonsense. Pakisabi po, baliwala. Ang sabi dito, ako'y parang tansong umaalingaw-ngaw o parang kampanang umaalingaw-ngaw. Nakita niyo po, baliwala po pala yun. Kahit magaling tayong magsalita, kung wala tayong pag-ibig, baliwala po pala yan. Kahit nga nakakapagsalita na tayo ng mga salita daw ng mga angels, pero kung walang pag-ibig na dumadaloy sa atin, wala tayong fruit of the Spirit, nonsense. Kahit nga nakakapagsalita tayo ng iba't ibang wika, kung wala daw pong dumadaloy na fruit of the Spirit sa atin, ito po'y baliwala. Ano pong pipiliin natin? The fruit of the Spirit, na may pag-ibig tayo, o itong mga kaloob na ito? Ako po, mas gusto ko po yung fruit of the Spirit. Amen? Kasi, ano yun it will last. Ito'y nakapagdadala ng kapurihan sa Panginoon. Ano pa pong sabi diyan? Jude chapter 1 verse 23. Paano pa po natin may papakita, may babahagi yung fruit of love? Pakisabi po, mission. True mission, mga kapatid. Pag nagmi-mission tayo, nakakapag-akay tayo ng mga tao, nadadala natin yung mga tao sa gawain ng Diyos, yun po'y pagpapakita na dumadaloy po sa atin yung pag-ibig po ng Diyos. Ano pong sabi dyan? But show mercy to those who doubt, save others by snatching them from the fire, and to others show mercy mixed with fear, hate the sin, and rescue them from sin's stain. Kapag tayo po ay nagmi-mission, nagpe-pay attention tayo sa tao, nagbibigay tayo ng attention sa tao, nag-e-exert tayo ng effort, nire-reach out natin sila, kahit na sabihin natin na wala naman silang may babalik sa atin, wala naman silang maibibigay na balik na tulong sa atin, kapag ginagawa natin yung pagmi-mission na yon, nalulugod ang Panginoon. Nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu. Amen. Kamakailan lang po, parang last Thursday or Friday, pagsakay ko po ng jeep,
Nakabarong po ako, nakabarong Tagalog po ako. Pagsakay ko ng jeep, yung isang babae nakangiti sa akin. Sabi ko, ate, ba't kayo nakangiti? Wala po. Pagtingin ko sa kaliwa, may nakangiti din. Unano, maliit na babae. Sabi ko, Lord, gusto ko ipakita yung pagmamahal mo. Sabi ko, ate, sis, iglesia kayo ni Kristo? Ay, hindi po. Sumabit yung discerning spirit. Saksi ni Jehovah kayo? Yes po. Tonto ako sa isip ko. Sakto yung discerning. Sabi ko, ate, matagal po ako nag-aral ng doktrina ng mga saksi ni Jehovah. At ayon sa pag-aaral na pinaniniwalaan ko din, sa awit 37 verse 11, may paradise. Tuwan-tuwa po yung babae. Na-encourage. Maliit na babae. Siguro mga 30 plus. Sabi ko po sa kanya, gusto ko siya i-encourage. Alam niyo po, pinapaniwalaan din po namin yan. Nasa Bible kasi yan. Sa bagong paraiso, sa paradise na ibibigay sa atin ni Lord. Tatangkad kayo, ate. Tuwan-tuwa ko yung babae. Amen po. Totoo po yan o hindi? Totoo po o hindi? Pakisabi po, totoo po ba yun? Na sa paghahari ng Panginoon, silang mga maliliit na may kapansanan, ano po mangyayari? Tatangkad. Amen. Totoo po yun. Totoo po. At lahat po ate ng sakit na meron kayo ngayon, grabe yung presence ni Lord. Kung may sakit man po kayo, sa paghahari ng Panginoon, papawiin yan lahat ni Jesus. Amen. Alam mo, sinasabi ng diablo sa akin, huwag mo na pansinin. Wala ka naman makukuha dyan eh. Ni-review ko yung devil in the name of Jesus, lumayas ka sa isip ko. I want to plant the word of God. I want to share God's word, the love of God sa tao ito. Amen. Amen. At nung nakuha ko na yung heart niya, yung attention niya, sabi ko po sa kanya, kaya lang po, hindi po ako nagtuloy sa saksi. Bakit naman? Sabi ko, na natili po ako sa Christian kasi po dito Bible-based, sa inyo po may konting dagdag. Hindi po ako kumakain ng dugo dahil bawal yan sa Bible. Pero pagdating sa inyo, bawal isalin ang dugo. Sobra na po sa Bible yon. Kasi kung ako man ay may anak, may asawa o may taong malapit sa akin na nangangailangan ng dugo ko, para siya maligtas. Katulad ni Kristo, inalay niya ang kanyang dugo para tubusin ang ating mga sala. Ate, willing po akong ialay ang aking dugo para magsalba ng buhay, katulad ni Kristo. Amen. Kaya lang po, sabi ko sa kanya, sa amin po, parehas din sa inyo, bawal ang dugo, bawal ang dugo. Kaya lang sumobra kayo, bawal na isalin. Sa amin, Jesus Christ is the Son of God. Sa inyo po, Jesus Christ is the Son of God. Amen po ba o hindi? Amen po. Kaya lang, medyo sumobra ulit kayo. Sabi ng Biblia lamang, Jesus Christ is the Son of God. Pero sa inyo, dinagdagan nyo. Jesus Christ is the Archangel na nagngangalang Miguel. Jesus Christ is an angel. Siya yung Miguel sa Bible. Di ba? Gabriel, Miguel. Tama po, narinig niya sa Bible. So, si Jesus Christ sa kanila, yung angel na ang pangalan ay Miguel, nagkatawang tao at naging Jesus Christ yun. Sabi ko, medyo sumobra na po doon. Kaya sabi ko, para makapasok tayo sa buhay na wala hanggan, sa paradise, kinakailangan natin akapin lamang po ang salita ng Diyos. At kung ang salita ng Diyos aakapin natin, makatitiyak po tayo ng kaligtasan.
Amen. Bago po kami maghiwalay, alam ko po, nakapagtanim po tayo sa Kanya ng salita ng Diyos at ng pagmamahal po ng Diyos, ng encouragement. Manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil kami pong mga anak mo ay kung saan-saan mo kami inilalagay. Gawin mo nga po kaming liwanag at patutuo. Make us your mouthpiece. Make us your vessel. A channel of your blessing to every people that we encounter. Panginoon, aming Ama, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga kaisipan, give us a discerning spirit na sa aming mga nakakausap, kailangan nila ang gospel, kailangan nila ang mabuting balita, kailangan nila ang katotohanan mula sa mga salita mo. At gamitin niyo nga po kami, O Diyos, ng malakasan. Hallelujah. Panginoon, patuloy na ang bunga ng Espiritu Santo, ang pag-ibig mo, ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa amin. Sabi mo sa salita mo, kung kami po ay magmamahal sa iyo ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong kalakasan, ito po ang pinakamahalagang utos. And we love you, Lord God. We love you so much. At ang sabi mo sa salita mo, ibigin namin ang bawat isa gaya ng pagmamahal mo sa amin. Gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili, Lord. Hayaan mo ang pag-ibig mo ay dumaloy sa bawat isa sa amin at maiparanas namin ito. Ang pagpapatawad, ang pagbibigay tulong na walang ine-expect na kapalit. Hayaan mo ang pag-ibig mo ay patuloy na mapakita namin ito sa aming mga mahal sa buhay at maging sa mga kapatiran at hanggang sa ibang tao sa labas naming iglesia upang makapaghatid kami ng kapurihan sa iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot panalangin. Tayo po'y magsabi ng matamis na amen.